Overpriced na at substandard pa. Yan umano mga bagong piyesang binili para sa riles ng MRT. Kaya't sa halip daw na maayos, posibleng magdulot lang ito ng dagdag na aberya. Umaaksyon si Gerard de la Peña, exclusive. Ito ang itsura ng mga nasirang metal spare parts na ikinabit kamakailan sa riles ng MRT. Ayon sa source ng News 5, 2 linggo pa lang ang mga metal plate pero bumigay na agad. Malayo raw ito sa mga orihinal na piyesa na tumatagal ng halos 18 taon. Wala ring serial number at mga kaukulang dokumento ang metal parts, kaya maituturing na substandard. Ayon sa isang mass transport system expert, takaw aberya ang piyesang ito. Kung substandard yun, pwedeng magkaroon, madali siyang tamaan ng metal patig, mag-crack. Now, papalitan na naman ng... So, mas madalas ang palit. Yung trend, madalas mong ihinto para palitan yun. Ang problema, katulad ng nasirang spare parts ang inorder ng gobyerno. Sabi ng mga source ng News 5, overpriced ang pagkakabili sa mga pyesa. May dokumento rin kami nakalap kung saan inirerekomendang paimbestigahan ang maanumalya raw na pagbili ng pyesa. Pero nanindigan ng maintenance transition team na walang anumang irregularidad. Ang spare parts na pinoprocure natin undergone a very rigid procurement process wherein lahat ho ng parts na binibili natin at all original coming from the direct supplier. Dumipensa rin ang pamunuan ng MRT sa kinukwestyong dagdag na 200 empleyado. Kami kasi may limitation sa number of working hours with our MTT personnel. We only have a maximum of 8 hours. Considering that prior to that, yung dating provider, umaabot sila between 12 to 16 hours. So what happened now is we cannot extend overtime. So you have to complement it with new people. Kumpiyansa rin ng MRT na madadagdagan pa ng 5 ang kasalukuyang 10 tren na tumatakbo pagkatapos ng Semana Santa. Umaaksyon, Gerard de la Peña, News 5. Para sa iba pang balita at impormasyon, mag-subscribe lang sa news5.com.ph. We're always on.